Ang presidente. Nasa ng DOJ. Ayan o. Dalawa pa. Meron. So, hello po. Antabay po tayo. Break ko naman, lunch break. Nakaantabay na naman tayo sa news tungkol ni President Rodrigo Roa Duterte. Sinakay na po sa malaking eroplano. At itong ENC, TV Patrol, nagbigay ng latest news ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kung makita niyo, nasa eroplano yan siya. Ano naman tayo. So anyway, ENC Digital itong pinapakinggan ko. Kasama ni ang kasama ni former President Rodrigo Roa Duterte as si Executive Secretary Medial Dia, yung Executive Secretary niya noon, nung siya pa'y presidente, sinamahan siya sa eroplano. Na roughly, you're talking about an 8 to 10-seater or 12-seater, perhaps, kasi mukhang 4 ang nandun sa dulo na magkaharapan. Walang direksyon. Sabi nila, ang briefing ng Malacanang kasi any moment daw ay magsisimula ang paliwanag. Perhaps the president, ano ba sabi ni Pia? Is the president dalhin na ba ito sa dahig? Nasa eroplano na? Or the palace spokesperson is going to speak? Yes, wala pang naghihintay rin sila sa naghihintay sila sa palace briefing kung anong gawin, bakit ganito. Walang nag-explain sa kanila. Yun ang sinabi. Ang tanong, nasa ng ang presidente? Nasa ng DOJ, nasa ng DILG, nasa ng Executive Secretary, lahat ito. Diba? Nasaan sila? Well, siguro kailangan na niyang humarap at magpaliwanag sa ating mga kababayan kasi otherwise, uulitin ko, magiging open po sa interpretation. At hindi uubra na maraming interpretation ang nangyari siguro. Okay, so let's correct. It's a Gulf Stream. As I've said earlier, hindi ako ilang seater yun? Gulf Stream. Pwede nating tingnan. It's a Gulf Stream. Opo. Mahalaga, at least nakakatulong to sa ating mga viewers, no? Tama. Pero ulitin ko, Karen, hindi uubra na maraming interpretation na open for interpretation. Yes. Kasi dyan magsisiwasan na po na. Well, iba-iba po ang modelo ng Gulf Stream, pero pwede po siyang umabot ng 8 hanggang 19 na pasahero. So, kaya po niya 8 to 19 passengers. Parang private to. Makinig na naman tayo sa ibang interview dito sa The Times and Sunday Times. Lumipad na ba? Ayun. Ito po, si Vice President ay siya dinala sa local authorities, local court. Nag-update po ba sa inyo sila Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa sanctuary? Ito po si VP Sara Duterte. Hindi ko pa nakausap si Atty. Vic Rodriguez at si Atty. Torion. So, ang nakakausap ko si Atty. Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Atty. Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, unang-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya mapabalik sa Pilipinas. Yan lang muna yung asikasuhin natin sa ngayon. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP laban. Ma'am, sabi nila ma'am,
may sinabi si Atty. Trixie Angeles, ngayon lang po after po na mag-isakay sa chartered air jet, si PRRT. Ang sabi niya po, kapag pumalis itong aeroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po yung tema? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung ano nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan din po ito, ma'am. Hindi ko yan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas Ikaw ba naman ang anak? si President Rodrigo Duterte. Masakit nga sa atin. Ng taong bayan, Lalo tulungan gusto nila. ninyo kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis Yeah. dito sa Pilipinas. May sabi po ni Atty. Delga, nakita kayo, nakausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na pagigipit sa kanila. Parang, I was born in 1978, no? So hindi ko na wala pa akong, masyado pa akong bata para maalala ko. Pero kung tanungin mo yung mga senior citizens ngayon kung ano yung nangyari, matindi daw talaga ang gigipit, oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatanda. Pero magkumpiyansa kayo na hindi makakalipad ng aeroplano. Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang Republic susunod sila sa mga illegal murders. So, kahit kita nyo naman yung pag-file ng impeachment kahit walang basihan. Okay? Final word. Wow! Umiyak talaga si Vicky. Umiiyak. Ang final words natin, huwag tayo malihis sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema ay ang presyo. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang kahirapan ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan Yes. ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo nakatayo at Gusto walang ngayon. nangyayari sa bayan, walang nangyayari Wow. tungkol Huwag sa ipaalis. kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, yung impeachment. Ma'am, pahabol. Nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am. Wala. Hindi kami nagkausap ni President Marcos. There's no talking to someone who does not follow on with his a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PR. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president itself regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but Yeah. do not send him wherever the ICC. Grabe. You have a message to PBBM. If ever na magdala ngayon sa The Hague si dating Pangulong Marcos, kailan po ba? So,
Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. At dating Pangulo na siya. Yes. Very soon. Ano? Very soon, why? Ano If tanong mo? if ever Ano po na message ngayon niyo kay sa PBBM? Dahig, kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Ma'am, very soon, why? Bakit why? Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po? Oo. Very personal. Nakikita niya naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga ng lahat ng kumu-question sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service to the Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think Oh, why is your message? So stupid question. a person will allow a citizen to be turned over to foreigners. Yes. Hindi ba kayo pinayagan pumasok or nakita niyo yung clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami paulit. Wow. So, hindi kami pinayagan. Miss Sara, bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin magawa para kay natin? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? So, huwag nilang ilihis yung Yes. usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? No. Nothing. There's no legal basis at all to turn over or Yes, to endorse exactly. the former president to ICC. So, wala silang kung para sila sa justice at sa batas. Walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na para that is coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit mali. Pag tumanggi na po yung DFA, sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. Pero may info, ma'am, na ang nasa likod daw po ito is former Senator Trillanes. Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng update about sa Grabe. ICC. Lagi naman tayo yung ina-update ni Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Kasi crucial itong gabi ito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move nyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? Grabe. How are you feeling na? Grabe. Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa Yes, yun ang malaking message. labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know what you call it, state kidnapping. Yeah. Kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Ay, kumakain kami rito, para kayo down dito. Tama. and all dito, para kayo down tayo. because, Wait lang po, magkahap, patapos si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. kalimutan. Wait Kumakain kami rito. Sa PRO. Kalimutan.
So yun po. So yun, antabayan na lang po natin ang mga pangyayari. Na sana wag darhin sa Netherlands. Baka may negosasyon. Politika kasi. Grabe. So, thank you once again na antabayan na natin tong mga pangyayari. Sa ngayon, wala pang magawa dahil hindi pa lumabas ang TRO sa Supreme Court. Sana labas na, ano bang oras na doon, parang madaling araw ng parang 6 o'clock oras ngayon, 1 2 o'clock, so 7 to 8 o'clock na sa Pilipinas. So ingat po tayong lahat nandyan mga Pilipino, at saka parang ito na ang hudyat kung ano mang ang gagawin nila ni former President Rodrigo Duterte simula sa oras na to. Lunch break ko. So God bless everyone. Salamat po. Bye.